Tara guys, alamin natin ang nakaraan patungkol sa Chinatown. Alam nyo ba na bago pa tayo masakop ng mga Kastila, marami ng Chino ang nakikipagkalakalan sa mga katutubong Pilipino. Sa pagdating ng mga Kastila, malakas na ang impluwensyang Chino sa kultura ng Pilipinas. Ang Chinatown ay tawag sa mga pamayan ng Chino sa maraming lugar kaya sa Maynila na nakasentro sa distrito ng Binondo at San Nicolas. Hinaho ang pangalang Binondo sa salitang Tagalog na pinundok na tumutukoy sa dating maburol na kalupaan ng lugar. Noong panahon ng Espanyol, isla ang Binondo sa gawing hilaga ng Ilog Pasig. Dati namang nakatira ang mga Chino sa Parian. Ngayon naman ay tawag na Mehan Garden. Pero sa pagdami nila at ibang dahilan politikal, inilipat sila sa Binondo noong 1594 sa kautusan ni Gobernador Luis Perez Dasmariñas bilang permanenteng pamayanan ng mga dayuhang Chino na nagpabinyag sa relihiyong Katoliko. Kaya ang mga etnikong Chino ay nasa Parian, ang mga Kristiyanong Chino naman ay nasa Binondo. Ang tawag ng mga Espanyol sa mga Chino na ito ay Sangley. Kinikilala rin ito bilang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Calle Rosario ang pangunahing kalye noon sa Binondo. Tinutumbok nito ang Plaza Calderon de la Barca at ang matandang simbahang Binondo na itinayo noong 1596. Ayon sa mga historian, ang Kastila lang dapat ang mayaman sa Pilipinas noon. Pero dahil kasama ang mga Chino sa galleon trade, nadala ng mga mayayamang negosyanteng Inche o Chino ang kanilang yaman dito sa Binondo, na magpasa hanggang ngayon ay sentro ng komersyo dito sa Pilipinas. Ang simbahan ng Binondo, nakilala rin bilang Minor Basilica ng San Lorenzo Ruiz at Our Lady of Most Holy Rosary Parish, ay matatagpuan sa distrito ng Binondo. Ang simbahang ito ay itinatag ng mga paring Dominico noong 1596 upang maglingkod sa mga Chino na nagpa-convert sa Kristyanismo. Ang orihinal na gusali ay nawasak noong 1762 dahil sa pagbobomba ng Britanya. Nasira ulit ang granite na simbahan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Likas sa ating mga Pilipino ang mabuting pagtanggap, kung kaya naman ang mga kultura ng ibang lahi ay mabilis din nating nayayakap. Isa sa mga dayuhang madalas nating nakakahalubilo ay ang mga Chino o Inche. At hindi kaila sa atin na ang mga Chino ay may malaking impluwensya sa ating kultura. Sa ating pakikihalubilo sa kanila, nakuha natin ang ilan sa kanilang mga gawi, pagkain, kagamitan at maging ang ilan sa kanilang mga paniniwala na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa. Bueno, maiba nga tayo. Paano nga ba naitatag ang Chinatown Museum? Ang Mega World Corporation, ang kauna-unahang kumpanya na nagtatag ng Cultural Museum dedicated para lang sa Binondo. Tinawag nila itong Chinatown Museum na located sa loob ng Lucky Chinatown Mall. Ang museong ito ay may 18 galeriya na kung saan ang 4 dito ay dedicated para sa cultural exchange exhibitions na kung saan makikita kung paano nabuo ang cultural, social at economic life ng Filipino-Chinese dito sa Binondo. Mula sa kanilang pagkakatatag at settlement ng Christianized Chinese hanggang sa development ng area hanggang sa maging ito ay commercial downtown ng kolonyalismo sa Manila. Sa katunayan, ang Chinatown Museum ang ikalawang venture
ng Mega World Corporation following ng Iloilo Museum of Contemporary Art which opened last year. At ang Future District Museum na itatatag nila ay sa Mactan, Cebu at sa Pampanga. Alam nyo ba na ang Chinatown Museum ay nirecognize ng National Historical Commission and National Commission of Culture and the Arts as Community Space and Heritage Project that lends a visual retelling of the rich history of Binondo. According to Mr. Fernando Gelcita, a professor of anthropology at Ateneo de Manila University and chief consultant for the Chinatown Museum. According to him, ang akala kasi ng tao na ang Binondo ay sentro lamang ng komersyo. But he points out that the people of Binondo must know that it has history and it has a story to tell. I hope more companies would venture in this kind of projects, no? Hindi lang dapat natin nababasa sa internet yung mga history ng bawat district na ganito. Kailangan kahit papaano na-i-experience talaga natin sila. And thank you, Mega World, for doing this. Great job! Kasi as I walk through this museum, na-realize ko ang dami ko pa palang hindi alam. And this kind of projects like venturing into making of district museums will help people to, make connections with the past, look back, and reimagine how life before technology. Malapit na naman ang Chinese New Year. So for sure, tatagsain na naman ng Binondo dahil sa kanyang pagkain at syempre, ang cultural heritage ng Chinese community dito sa Pilipinas. At syempre, kapag Chinese New Year, kilala ang Chinatown sa mga templo bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Chinese New Year. While touring around the museum at napunta kami sa side na to ng gallery, hindi talaga may pagkakailang na-amaze ako how they influence the way we are as Filipinos. The way we design our houses, yung mga gamit sa bahay, the way we dress. Grabe, napakalaki ng kanilang influence talaga. Isa sa hindi matatawarang impluwensya ng mga Chino sa ating mga Pilipino ay ang kanilang traditional Chinese medicine. Noong panahon ng mga Kastila, habang sakop ang Pilipinas, hinayaan nila magtayo ng parmasya ang mga doktor na Chinese dito sa Pilipinas. Ang mga kilalang traditional Chinese medicine ay acupuncture, tai chi at paggamit ng herbal products. Kaya kung mapapansin ninyo, kung magagawi kayo sa bandang Quiapo, Recto, papunta dito hanggang sa dito sa Binondo, meron kayong makikita mga nagtitinda ng herbal products. Dahil yan sa influence ng mga Chinese pagdating sa ating medisina or yung tinatawag natin na folk medicine.
Aminin man natin o hindi may pagkakailan ang pagkain Chino ay malasa, sagana sa sangkap at kaigaya-gaya sapagkat mura, madaling ihanda at talaga namang nakakabusog. Popular na popular sa atin ang kanilang siopaw, mga hopya, siomay at pansit. Alam niyo ba na ang Poland hopya ay naitatag dito sa Pilipinas ng Gosopo family na mula sa mga pamilya ng gumagawa ng hopya sa China. Naitatag ang hopya factory na to noong 1966 na may dalawang original na variations na hopyang munggo at hopyang baboy. Sa pagdaan ng panahon, bukod sa mga hopya, gumagawa na rin ang Poland hopya ngayon ng mga ibang merienda katulad ng tikoy at mooncake. Malaki ang naging papel ng Binondo pagdating sa trade and industry ng Pilipinas noong 20th century. At alam nyo ba na ang eskolta ang itinaguri ang Philippine Wall Street ng Pilipinas dahil sa mga world-class at nagagandahang establishmento nito. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng World War II, hindi na nakabangon muli ang eskolta. Kaya marami sa mga businesses na to ay lumipat sa ibang syudad ng Maynila tulad ng Makati. So I think tapos na tayo guys. I hope may natutunan kayo sa akin, no? Please like, follow, and subscribe to this channel.